kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa kung paano ang simpleng prutas na saging ay maaring makatulong sa mga senyor para makatulog ng mahimbing sa gabi ng walang abala. Naisip mo ba na ang isang simpleng prutas sa gabi ay maaring tahimik na nagnanakaw ng iyong mahimbing na tulog? Maraming iginagalang na nakatatanda ang naniniwala na sila ay gumagawa ng isang bagay na malusog. Ngunit sa katotohanan, ang ugali na ito ay maaring ang dahilan kung bakit kapatuloy na nagigising ng 2 o 3:00 ng umaga para pumunta sa banyo kung kailan dapat ang iyong katawan ay nasa malalim na pagkakatulog. Bilang isang doktor, nakita ko na ang napakaraming senior mula sa Delhi hanggang Dallas na nagulat nang malaman nila ang katotohanan. Sinisi nila ang edad, prostate o mahinang pantok. Ngunit ang tunay na sanhi ay nagtatago sa kanilang sariling plato ng hapunan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano dapat kainin ang saging upang matulungan kayong makatulog ng payapa sa buong gabi nang walang nakakadismayang paghihi sa gabi. Hindi ito tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa paggamit ng sariling pagkain ng kalikasan sa tamang paraan at sa tamang oras upang bigyan ang iyong pantok at isipan ng pahingang nararapat sa kanila. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan ka nanonood ng video na ito at anong oras na diyan ngayon. Paki-share sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at mahalaga ang iyong kwento. At kung namamalasakit ka sa mga simpleng tips na base sa siyensya para mapabuti ang iyong kalusugan pagkatapos ng 45, siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang susunod na banayad na pagbabago na maring magpabago sa iyong magabi. Bakit madalas makaranas ng pag-ihi sa gabi ang mga senior? Pagbaba ng vasopressin hormone pagkatapos ng 60. Pagkatapos ng edad na 60, natural na bumababa ang produksyon ng ating katawan ng hormona tinatawag na vasopressin na may mahalagang papel sa pagtulong sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Noong tayo ay mas bata pa, aktibo ang hormone na ito habang natutulog, na nagsasabi sa bato na magtrabaho ng mas dahan-dahan na nagpapahintulot sa atin na magpahinga ng walang abala. Ngunit habang tumatanda, humihina ang banayad na senyales na ito. Ang mga bato ay patuloy na nagsasalang magalikido halos kasing aktibo ngang ginagawa nila sa araw na mas mabilis na pinupuno ang pantok. Isipin mong nakahiga ka pagkatapos ng hapunan, iniisip na mayroon kang buong gabi para magpahinga para lamang magising sa loob ng ilang oras dahil sa pangangailangang pumunta sa banyo. Ito ay hindi senyales na ang iyong katawan ay bumibigay, kundi ang iyong panloob na orasan ay nagbago. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng pag-ayos ng iyong gawi sa gabi, maari ka pa ring makipagtulungan sa natural na ritmo ng iyong katawan. Tumaas na pagiging sensitibo ng pantok. Noong mas bata pa, kayang maglaman ng pantok ng 400 hanggang 500 ml bago magpadala ng malakas na senyales sa utak. Para sa maraming senior, ang kapasidad na ito ay bumababa sa kasing liit ng 150 ml. Halos kalahating baso lang ng tubig. Ibig sabihin, kahit maliit na dami nga ihi ay maaring madulot ng pakiramdam ng pagkaapura. Isipin ang isang nakatatanda sa Jaipur na umiinom lamang ang isang tasang herbal tea nga 0.0 PM at nagigising pa rin ng 2 beses sa gabi. Ang panto ay hindi mahina. Ito ay mas sensitibo lamang na nagpapadala ng maagarang mensahe ng mas maaga kaysa dati sa pamamagitan ng pagbabawas ng pag-inom ng likido sa gabi at pagbibigay sa pantok ng isang kalmado at walang laman na estado bago matulog. Maaari mong bawasan ang mga maling alarma na ito. Ito ay tungkol sa banayad na pagsasanay, hindi pagpilit. Kaya't natututo ang iyong katawan na maghintay ng kaunti pa, mas mabagal na pagsasalang bato
Sa pagtanda, ang ma-filtering unit ng mga bato na tinatawag na nephrons ay mas mabagal na gumagana. Hindi ito sakit kundi isang natural na bahagi ng pagtanda. Ang malikido ay maaring manatili ng mas matagal sa sirkulasyon bago maproseso. Gayunpaman, kapag humiga ka sa gabi, ang likido mula sa mga binti at ibabang bahagi ng katawan ay bumabalik sa daluyan ng dugo na nagbibigay sa mga bato ng biglang trabaho. Tumutugon sila sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi, madalas sa pinakamasamang oras para sa pagtulog. Halimbawa, ang isang tiyuhin mula sa Chennai na nakaupo ng matagal sa araw ay maaring hindi mapansin ang pamamaga sa kanyang mapaa, ngunit sa sandaling humiga siya, ang nakatagong likidong ito ay napoproseso. Ang mabanayat na paglalakad sa gabi, magaang ehersisyo sa binti, at pag-angat ng mga binti sa maikling panahon bago matulog ay makakatulong na mapagaan ang pagbabagong ito at mabawasan ang presyon sa mga bato sa magdamag. Magawi sa huling pag-inom at pagkain. Maraming tahanang Indian ang nasisiyahan sa isang nakakaginhawang mangkok dal, isang maliit na rasam, o isang hiwang prutas pagkatapos ng hapunan. Bagamat ang mga ito ay tila magaan at malusog, lahat sila ay nagdaragdag ng likido bago matulog. Ang green tea, gatas, sopas at matutubig na prutas tulad ng pakwan ay tahimik na nagpapataas ng karga sa pantok. Isang retiradong guro sa Pune ang nagsabi sa akin na palagi siyang umiinom ng ginger tea ang 9,2 bm para mag-relax, ngunit ito ang dahilan ng kanyang pagising ng 2 ngolongol ng walang palya sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang saa sa 6,0 at paglilimita ng mga likido sa gabi sa ilang higop. Nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng walang abala. Ang aral dito ay simple. Karamihan sa tubig na iyong inumin sa buong araw ay dapat inumin bago mag 4:00 p.m. na may kaunting pag-inom lamang pagkatapos lumubog ang araw. Epekto sa presyon ng dugo at kalusugan ng puso. Ang madalas na pagising ay sumisira sa malalim na yugto ng pagtulog, na nakakapekto hindi lamang sa pahinga kundi pati na rin sa kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang naantalang pagtulog ay maring magdulot ng pagbabago sa presyon ng dugo, magpataas ng bigat sa puso sa gabi, at maging sanhi ng pagtaas ng panganib ng pagkahulog o stroke. Isipin na nagigising sa dilim, nagmamadali sa banyo at nahihilo. Sa sandaling ito, maraming senyor ang dumaranas ng pagkadulas o mapanganib na pagtaas ng presyon. Ang pagprotekta sa tulog ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay isang panangga para sa iyong puso at utak. Sa pamamagitan ng pamamahala sa oras ng pag-inom ng likido, nababawasan mo ang matahimik na panganib na ito at binibigyan ang iyong katawan ng pagbawi na kailangan nito bawat gabi. Sa kabuuan, isang halong edad at mga gawi, ang pag-ihi sa gabi sa mga senyor ay bihirang sanhi nga isang problema. Madalas itong resulta nga natural na pagbabago sa pagtanda na sinamahan ng maliliit ngunit mahalagang pang-araw-araw na gawi. Ang pantok at mga bato ay maring masensitibo, ngunit hindi sila walang pag-asa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagbabago ng iyong katawan at paggawa ng mga banayad na pagsasayos tulad ng mas maagang pag-inom, paglilimita sa mga matutubig na pagkain sa gabi, at pagdaragdag ng magaang paggalaw sa gabi, maaari mo pa ring mabawi ang mahaba at payapang pagtulog. Hindi ito tungkol sa paglaban sa edad kundi sa pakikipagtulungan dito. Upang ang iyong magabi ay maging kalmado muli at ang iyong umaga ay magsimula ng may lakas at kalinawan. Saging at pagtulog. Ano ang sinasabing siyensya? Mababa sa asido, banayad sa pantok. Isa sa mga tahimik na lakas ng isang hinoh na saging ay natural itong mababa sa asido, hindi tulad ng maprutas tulad ng orange, pinya o hilaw na kamatis.
para sa mga senior, nangangahulugan ito na hindi nito iritahin ang maslang lining ngang pantoh na kadalasang mas sensitibo pagkatapos ngang 60. Isipin na tinatapos mo ang iyong gabi sa isang prutas na nagpapakalma sa halip na nanunuot. Sa maraming tahanang Indian, ang mamaasim na prutas ay kinakain pagkatapos ng hapunan. Sa pag-aakalang magaan ang maito, ngunit madalas itong nagdudulot ng pagkaapura sa gabi. Iniwasan ng saging ang problemang ito na nagpapahintulot sa pantoh na manatiling kalmado. Ang pagpiling saging kaysa sa mga mataas sa asido na opsyon ay maring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng payapang pagtulog at pagising ng 2 beses bago mag-umaga. Mayaman sa potassium, nagre-relax ang pantok. Ang isang katamtamang laking saging ay naglalaman ngang humigit kumulang 400 mg potassium, isang mineral na tahimik na sumusuporta sa pag-relax ng makinis na kalamnan, kabilang na ang mga nasa pader ngang pantok. Kapag ang mga kalamnan na ito ay nananatiling relax, hindi sila nagpapadala ng mga hindi kinakailangang agarang senyales, lalo na kapag bahagya pa lamang na puno ang panto. Para sa isang nakatatanda sa lukno na nahihirapan sa mga maling pagkaapura sa gabi, ang simpleng mineral na ito ay maring maging isang tahimik na katulong. Ang pagsasamang saging sa maagang gabi ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ngang kalamnan kundi nagbabalanse rin ngang electrolytes na mahalaga para sa mga namamahalangang presyon ngang dugo. Ang natural na paraang ito ay nagbabawas ng pangangailangan para sa mga pagbisita sa banyo sa gabi na nagpapanumbalik sa siklong pahinga ang katawan. Magnesium, napapakalma ng manerbiyos at nagpapagaan ng stress sa gabi. Naalo din ang saging ng banayad na dosis ng magnesium, isang mineral na kilala sa pag-relax ng nervous system. Sa pagtanda, ang mga nerbiyos na kumokontrol sa panto ay maaring maging sobrang aktibo na nagpapadala ng mga senyales kahit hindi kinakailangan. Ang magnesium ay gumaganap na parang isang palakaibigang kamay sa balikat na nasasabi sa mga nerbiyos na huminahon. Para sa mga senior na nakakaramdam ngang hindi mapakaling isipan bago matulog, ang magnesium ay maari ring magpagaan ngang tensyon na ginagawang mas madaling makatulog ng malalim. Ibinahagi ng isang lola sa Pune na ang pagdaragda ang isang saging sa 6 p.m. ay nagpakalma sa kanyang magabi at nagpabawas sa pagkaputol ng kanyang tulog. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng pagbibigay sa iyong katawan ng tahimik nitong pangangailangan. Tryptophan, sumusuporta sa malalim at nagpapanumbalik na tulog. Ang tryptophan, isang amino acid na natural na matatagpuan sa saging, ay isang building block para sa serotonin at melatonin, ang natural na mood at sleep regulators ng katawan. Sa mga huling taon, ang produksyon ng chemical na ito ay maaaring bumaba na humahantong sa mas mababaw at mas madaling maistorbong pagtulog. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tryptophan, tinutulungan ng saging ang utak na gumawa ng nagpapakalmang neurotransmitter na naghihikaya ng isang maayos na paglipat sa malalim na pagtulog. Para sa isang tao sa Delhi na nagigising sa bawat maliit na ingay, ito ay maring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-ikot sa kama at pagtulog ng dire-diretso hanggang umaga. Kapag kinain sa tamang oras, ang isang saging ay maring maging bahagi ng isang banayad at natural na paghahanda para sa isang mahimbing na tulog. Madaling tunawin na natural na asukal. Hindi tulad ng mga mabibigat na dessert o komplikadong carbohydrate snacks, ang natural na asukal sa saging ay madaling tunawin at maabsorb ang katawan. Nangangahulugan ito ngang mas kaunting trabaho para sa sistema ngang panunaw sa huling bahagi ngang gabi at mas kaunting pataas na presyon sa pantoh mula sa isang punong tiyan. Madalas na minamaliit ng mga senior kung gaano kalaki ang kontribusyon ng indigestion sa pag-ihi sa gabi.
sa pamamagitan ngang pagpapalit ng isang mabigat na late snack ngang isang hino na saging, nagiging mas magaan ang panunaw at nailigtas ang panto sa hindi kinakailangang iritasyon. Sa Chennai, isang matandang maasawa ang pinalitan ang kanilang post-dinner halwangang saging at napansin hindi lamang ang mas mahusay na pagtulog kundi pati na rin ang mas magaan na pakiramdam sa umaga. Isang tunay na halimbawa sa buhay, ang kwento ni Lakshmi. Si Lakshmi, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Coimbatore, ay nagigising ng 2 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon. Naniniwala siyang bahagi lamang itong pagtanda. Nang malaman niya ang tungkol sa tamang oras at benepisyong saging, nagpasya siyang subukang kumain ng isang hino na saging sa 630 pm, nang walang tsaa o gatas pagkatapos. Sa loob ngang isang linggo, natutulog na siyang 6 na oras ng dire-diretso sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming taon. Mas sariwa ang kanyang pakiramdam sa umaga, mas magaan ang kanyang ngabinti, at mas masaya ang kanyang kalooban. Madalas niyang sinasabi, hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple ay may babalik ang aking magabi. Ang maliit na pagbabagong ito ay nagpabago sa kanyang pang-araw-araw na enerhiya ng walang anumang gamot. Kumokonekta sa iyo, isang banayad na regalo para sa pagtulog. Ang saging ay hindi lamang isa pang prutas sa mesa. Mari itong maging isang banayad na regalo para sa pantog, puso at isipan. Hindi ito nanggangailangan ng pagluluto, espesyal na imbakan o mamahaling pagbili. Tamang oras lamang at kaunting kamalayan. Para sa mga senyor sa buong India, mula sa malami na burol nga Shimla hanggang sa abalang mga kalinga Mumbai, ito ay isang maliit na ugali na madaling makasya sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagkain ng saging sa tamang paraan ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagkakaisa, pagtutulungan sa mga pangangailangan ng iyong katawan hindi laban dito. At bilang kapalit, ang iyong maga-gabi ay maaring maging mas kalmado at ang iyong maga-umaga ay puno ng liwanag. Paano kainin ang saging? Ang tamang paraan para makatulog sa buong gabi, pinakamainam na oras ng pagkain. Para sa karamihan ng mga senyor, ang tamang oras ay kasing halaga ng pagkain mismo. Ang perpektong oras para kumain ng saging ay sa pagitan ng 5 at 6:00 p.m. o mga 1 oras pagkatapos ng maagang hapunan. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng oras para matunaw at maabsorb ang mga sustansya bago matulo ng hindi naglalagay ng dagda na karga sa iyong panto. Ang pagkain ng huli, lalo na pagkatapos ang 7:00 p.m., ay maring mga hulugan na ang iyong bato at panto ay aktibo pa rin kapag dapat ay nasa malalim ka ng tulo. Sa mga tahanang Indian, ang magabi ay madalas na puno ng saa, merienda at maliliit na usapan. Ang paggawang saging bilang bahagi ng banayad na maagang gawain sa gabi ay praktikal at epektibo para sa mas mahusay na pahinga. Ang tamang dami. Pagdating sa saging, hindi laging mas maganda ang mas marami. Isang katamtamang laking saging na tumitimbang nga 120 hanggang 150 gram ay sapat na para magbigay ng potassium, magnesium at natural na asukal ng hindi sobra-sobra ang karga sa iyong sistema ng panunaw. Minsan iniisip ng mga senyor na ang pagkain ng 2 o 3 ay dodoblehin ang benepisyo. Ngunit madalas itong humahantong sa kabigatan, sobrang pag-inom ng likido at maging banayad na indigestion. Ang layunin ay alagaan ang katawan ng banayad, hindi ito punuin ng sobra. Ang isang solong saging na kinain sa tamang oras ay maaring mas epektibo para sa pagtulog kaysa sa isang platong kinain ng nagmamadali. Ang moderasyon ay nagpapanatiling magaan ngang tiyan at kalmado ngang pantok sa buong gabi. Pagpili ngang tamang pagkahinog. Ang kondisyon ngang saging ay may pagkakaiba sa kung paano tumutugon ang iyong katawan.
Ang isang perpektong hino na saging dilaw na may ilang maliliit na brown spots ay nag-alok ng pinakamataas na nutrisyon na may madaling pagkatunaw. Kung ang saging ay masyadong berde, maari itong magdulot ng kabak na maaring pumindot sa pantok. Kung ito ay sobrang hinok at malambot na, mari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na nakakagambala sa iyong pagtulog mamaya sa gabi. Sa mga lokal na pamilihan sa buong India, madalas mong makikita ang mga saging sa iba't ibang yuktong pagkahinok. Piliin ang mamukhang sariwa, matigas, at handa ng kainin sa loob ng isang araw. Ang simpleng pagpailing ito ay maring gawing mas mapayapa ang iyong gabi. Pagkain sa tamang temperatura. Para sa maraming senior, ang mga pinalamig na saging mula sa ref ay maring mukhang nakakapresko, lalo na sa mainit na panahon. Ngunit ang mga malami na prutas ay maaring makairita sa lining ng panto at makapagbabagal ng panunaw sa mga matatanda. Ang pagkain sa room temperature ay nagpapanatiling mainit ngang tiyan at nagpapahintulot sa mayos na pagsipsip ngang masustansya. Kung nag-imba kang saging sa ref para mapanatili itong sariwa, ilabas ito ng hindi bababa sa 30 minuto bago kainin. Isipin ito bilang pagpapaalam sa prutas na magising sa parehong init ng iyong katawan. Sa Ayurveda, ang mapagkain na mainit o nasa room temperature ay madalas na inirekomenda sa gabi para sa eksaktong dahilan na ito. Kainin ito ng mag-isa, hindi kasama ngang ibang pagkain. Ang saging ay pinakamainam na kainin ng mag-isa nang hindi ipinapares sa malamig na gatas. Matapang na saa o mga prutas na mayaman sa tubig tulad ng pakwan o pipino, ang pagsasama nito sa mga mabibigat na likido o matutubig na pagkain sa gabi ay nagpapataas ng karga sa pantok at maaring mawalan ng bisa ang mga benepisyong hinahangad mo. Ang ugali na ito ay karaniwan sa maraming tahanang Indian. Ang saging na may isang tasang gatas bago matulog ay inaakalang malusog ngunit sa katotohanan ay maaring makagambala sa pagtulog. Ito ring ang iyong saging sa gabi bilang isang maliit na hiwalay na merienda, isang regalo na ibinibigay mo sa iyong katawan nang walang mga abala mula sa ibang pagkain. Matalinong pagpapares para sa dagdag na benepisyo. Kung gusto mong magdagdag ng iba't ibang uri o palakasin ang nutrisyon, ipares ang iyong saging sa isang maliit na dakot ngang bahagyang inihaw na almendras. Ang almendras ay mayaman sa magnesium, na gumagana kasama ngang potassium para mag-relax ng makalamnan at magpakalma ngang mga nerbiyos. Ang kombinasyong ito ay maaring gawing mas payapa ang iyong magabi at mas malalim ang iyong magabi. Panatilihin lamang na katamtaman ang bahagi. Sapat na ang 5 hanggang 7 almendras. Ang mga senior sa Gujarat ay madalas na nasisiyahan sa pagpapares na ito sa maagang gabi na natutuklasan na ito ay parehong nakakabusog at banayad sa panunaw. Ang maingat na paraang ito ay ginagawang isang nakatarget na hakbang tungo sa mas mahusay na pagtulo ang isang simpleng merienda. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Kahit na ang mga masusustansyang pagkain ay maring maging laban sa iyo kung kinain sa maling paraan. Ang pagkain ng saging ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog, pagpapares nito sa tsaa, o pagkain ng higit sa 2 ng sabay-sabay ay maring magdulot ng kabigatan, pangangasim o labis na pag-ihi sa gabi. Isa pang pagkakamali ay ang pagkain ng saging kapabuso na mula sa hapunan na maring magpataas ng discomfort. Ang susi ay bigyan ang iyong katawan ng tamang pagkain sa tamang oras at sa tamang dami. Ang kamalayan sa mga maliliit na pagkakamaling ito ay makakatulong sa iyo na makuha ang buong benepisyo ng walang hindi sinasadyang problema. Si Romesh, 72,
taong gulang mula sa Nagpur, ay kumakain ng saging na may isang basong malamig na gatas gabi-gabi sa loob ng maraming taon, sa paniniwalang palalakasin nito ang kanyang katawan. Sa halip, natapuan niya ang kanyang sarili na nagigising ng 2 o kahit 3 beses para umihi na pagod tuwing umaga. Nang lumipat siya sa pagkain ng isang hinoh na saging sa 6:30 PM, nang walang gatas at walang iba pang matutubik na pagkain pagkatapos, nagbago ang kanyang pagtulog sa loob ng 1 linggo. Nagsimula siyang magising ng 1 beses lamang at sa lalong madaling panahon ay natutulog na siya sa buong gabi. Mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga, mas masaya ang kanyang kalooban, at mas madali ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit isang maliit na pagsasaayos sa ugali ay maaring maibalik ang pahinga at enerhiya sa mga huling taon. Sa pamamagitan ng pagpiling tamang oras, dami, pagkahinog at pagpapares para sa iyong saging, hindi ka lamang kumakain ng isang prutas. Nakikipagtulungan ka sa mga natural na pangangailangan ng iyong katawan. Ang maingat na paraang ito ay nagbibigay sa iyong pantok ng pagkakataong magpahinga, sa iyong mga nerbiyos ng pagkakataong huminahon at sa iyong pagtulo ng pagkakataong lumalim. Ang pagbabago ay banayad, ngunit ang epekto ay maaring magbago ngang buhay. Mga pagkaing dapat iwasan pagkatapos ng 7:00 PM para gumana ang saging. Mga maasim na prutas, orange, pinya, ubas. Bagamat ang prutas ay madalas na itinuturing na malusog, ang ilang uri ay maaring tahimik na makagambala sa iyong pantok sa gabi. Ang ma-orange, pinya, at ubas ay mayaman sa natural na asido na maaring makairita sa lining ng pantok, lalo na sa mga senior na ang urinary tract ay sensitibo na. But ang iritasyong ito ay madalas na lumilihang isang maling pakiramdam ngang pagkaapura na gumigising sa iyo kahit na halos kalahati pa lang ang laman ngang pantok. Ibinahagi minsan ngang isang tita sa Chennai na ang kanyang ugali ngang pagkain ng mahiwang ang pinya pagkatapos ngang hapunan ay nagpapanatiling gising sa kanyang ngang 2 m. Nang ilipat niya ito sa tanghalian, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob ng ilang araw. Kainin ang maprutas na ito bago mag 2:00 PM. Upang maiwasan ang discomfort sa gabi at hayaang gumana ng payapa ang iyong saging sa gabi. Mga matutubig na pagkain, pakwan, manipis na sopas, rasam. Ang mga matutubig na pagkain ay maaring magaan sa pakiramdam, ngunit nagdaragdag ito sa iyong kargang likido, lalo na kung kinain pagkatapos lumubog ang araw. Ang mapakain tulad ng mahiwa nga pakwan, malinaw na sopas o isang nakakaginhawang rasam ay maaring tahimik na punuin ang panto sa susunod na ilang oras. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising bandang hating gabi kahit na kaunti lang ang ininom nilang tubig. Isang retiradong guro sa Pune ang huminto sa pagkain ngang kanyang huling mangkok ng rasam at napansin ang mas kaunting pagbisita sa banyo sa gabi. Ang solusyon ay simple. Kainin ang mga pagkaing ito ng mas maaga sa araw at panatilihing mas magaan at mas tuyo ang mga gabi. Sa ganitong paraan, mananatiling kalmado ang iyong pantok at hindi maabala ang mga benepisyo ng iyong saging. Mag-inuming diuretic, tsa, kape, green tea. Ang ilang mainumin ay natural na nagpapabilis sa paggana ng mga bato na gumagawa ng mas maraming ihi. Ang tsa, kape, at green tea ay lahat ay may banayad na epektong diuretic na maaring sapat na upang guluhin ang iyong pahinga sa gabi. Para sa mga senior, kahit isang maliit na tasa sa 6:00 PM ay maring magdulot ng pagising sa 1 o 2:00 AM. Pinalitan ngang isang tiyuhin sa Ahmedabad ang kanyang tsay sa gabi ngang maligamgam na tubig at nagsimulang matulog ng mas malalim. Kung nasisiyahan ka sa mainuming ito, ilipat ang mga ito sa umaga o maagang hapon. Sa gabi,
Pumili ngam nga nakakakalmang opsyon tulad ng maligamgam na gatas o herbal infusions na walang caffeine upang manatili ang iyong katawan sa isang estado ngang pamamahinga sa buong gabi. Magamalat na pagkain, papat at sara, malat na curry. Ang asin ay nagpapataas ngang uhaw na nagdudulot sa iyo na uminom ngang mas maraming tubig pagkatapos ngang hapunan na siya namang pumupuno sa pantok habang natutulog. Ang mapakain tulad ng papat at sara o masyadong maalat na curry ay maring magsimula ng chain reaction na ito nang hindi mo namamalayan. Sa Rajasthan, kung saan karaniwang pagkain sa hapunan ang papat, maraming nakatatanda ang hindi sinasadyang nagdaragdag sa problema ang pag-ihi sa gabi. Ang pagbabawas ng asin sa mapagkain sa gabi o pag-iwas sa maitam na ito ay makakatulong sa iyong saging na gawin ang trabaho nito. Sa halip pumilingang gulay na bahagyang tinimplahan o mga steam na ulam na nakakabuso ng hindi nakdudulo ng labis na uhaw mamaya. Ang just in case na inumin bago matulog. Maraming senyor ang umiinom ngang isang basong tubig bago matulog just in case na mauhaw sila sa gabi. Bagamat may mabuting intensyon, ang ugali na ito ay madalas na humahantong sa maagang nga senyales ng pantok na pinuputol ang iyong tulog. Pinalitan ngang isang senyor sa Delhi ang kanyang baso gabi-gabi ngang 2 maliit na higop lamang at napansin na kaya niyang matulog ng dagdag na 3 oras nang hindi nagigising. Ang iyong saging na kinain sa tamang oras ay sumusuporta na sa iyong pantok at mga nerbiyos. Ang pagdaragdang hindi kinakailangang likido bago matulog ay lumilikha lamang ng dagdag na trabaho para sa katawan. Magtiwala sa iyong katawan na ipaalam sa iyo kung talagang kailangan nito ngang tubig at panatilihing minimal ang pag-inom bago matulog. Sa pamamagitan ng paiwas sa mga pagkain ito at mga gawi pagkatapos ng 7:00 PM, binibigyan mo ang iyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon na magpahinga. Ang iyong pantok ay nananatiling mas kalmado, ang iyong panunaw ay mas magaan, at ang iyong saging sa gabi ay maring mahatid ng buong benepisyo nito, isang gabi ngang payapa at walang patit na tulog. Konklusyon. Sama-sama nating nilakbay ang simple ngunit makapangyarihang katotohanan na ang pagkain ng saging sa tamang paraan ay makakatulong sa iyong matulog ng payapa sa buong gabi nang walang paulit-ulit na pagpunta sa banyo na nagnanakaw ng iyong pahinga. Hindi ito isang komplikadong lunas. Hindi rin ito nangangailangan ng mamahaling gamot o paggamot. Ito ay tungkol sa tamang oras, bahagi at kaunting kamalayan. Maliit na pagbabago na gumagawa ngang malaking pagkakaiba. Maraming nakatatanda sa buong India ang nakakita ng mga resulta. Pagising sa umaga na may mas maraming enerhiya, mas magaan na mga binti, at mas malinaw na isipan. Maaari mo ring maranasan ang kalmado at ginhawang ito. Ang iyong katawan, kahit na pagkatapos ngang 60 o 70 taon, ay tumutugon pa rin ng may pasasalamat kapag ito ay inaalagaan ng may pag-ingat. Naalala nito kung paano magpahinga ng malalim, kung paano magilom sa magdamag, at kung paano salubungin ang umaga ng may lakas. Pinasan mo ang bigat ng responsibilidad sa loob ng madekada. Ngayon na ang oras upang hayaan ang iyong katawan na matanggap ang kabaitan na palagi nitong ibinibigay sa iba. Sa pamamagitan ng pagpili ng saging sa tamang oras sa halip na mabibigat o nakakairitang pagkain, nag-alok ka sa iyong katawan ng isang banayad na regalo. Pasasalamatan ka nito sa wika ng walang patit na tulog at sariwang mga umaga. Inaanyayahan kitang subukan ito sa loob lamang ng 3 araw. Pumili ngang isang hino na saging sa maagang gabi. Sundin ang mga simpleng gabay na tinalakay natin at pagkatapos ay masusing obserbahan. Pansinin kung ano ang pakiramdam ng iyong mga gabi, kung mas madalang kang magising at kung paano nagbabago ang iyong mga umaga. Bigyang pansin ang iyong enerhiya,
iyong kalooban, at maging ang iyong kakayahang tamasahin ang maliliit na kagalakan ng araw. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagmamasid at pag-aral mula sa iyong sariling katawan. Ang tiga-araw ay maring maging simula ang isang ugali na magsisilbi sa iyo sa loob ng maraming taon. Kung naantik ang mensaheng ito o nagbigay inspirasyon sa iyo na kumilos, mangyaring i-type ang salitang pag-asa sa mga komento. Ang iyong isang salita ay maaring magbigay lakas sa isa pang senyor na tahimik na nakikipaglaban sa mga gabing walang tulog. Ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay o miyembro ng pamilya na maaring makinabang dito. At mag-subscribe sa channel upang may pagpatuloy natin ang paglakad sa landas na ito ngang banayad at may besang karunungan mula sa siyensya. Naway maging kalmado ang gabing ito, naway maging mahimbing ang iyong pagtulog, at naway maging kasing init at kasing ginhawa ngang iyong unang higop ngang tsay sa ilalim ngang sumisikat na araw ang iyong mga umaga.